Libiste kakasuhan ni Marcos Jr. Nako. At ito yung matinding banat ni Boying Remulla patungkol kay Congressman Libiste na ito ay may illegal daw na negosyo. At ito rin, pag-usapan din natin tong panibagong bayot sa Senado. May bayot ka naman. Bakit may bayot na naman dyan? May bayot na naman sila. So ito nga pag-usapan natin mga bateros, mga kabiyaya, itong may anghang mga may init na balita na nangyari ngayon sa Pilipinas at kamakailan nga lang po ay naimbitahan or na-interview po ng Banateros Brothers sa SMNI sa Vox Populi etong si Congressman Leandro Libiste at talagang sobrang galing naman po at napakaganda po nung naging interview mapatungkol sa kanya. Ngayon may balita na itong si Libiste ay gugurgurin ni Marcos Jr. Ano ko, pag ganito ng ganito na lahat ng mga bakit kaya, tsaka anong dahilan para kasuhan ni Marcos Jr. itong si Libiste? Sa totoo nga lang, halos tinutulungan naman sila. Itong ginagawa ni Congressman Libiste ay ito ay pagtulong sa kanila, 'di ba? Sabi ni Marcos Jr. Gusto niya nga daw matapos na ito or ipakulong lahat ng mga kurap sa lipunan. Kaso ba't ganun nakakasuhan itong si Congressman Leandro Libiste? Parang nakakagago naman yun, 'di ba? Grabe, no? Kapag pag hindi kanila kaalyado at kalaban kanila, kaso ka kagad. Saka wala naman akong natatandaan na sinabi ni Congressman Libiste na yung mga hawak niyang Cabral files andoon si Marcos Jr. Hindi natin alam pero wala tayong naririnig, wala tayong nakikita na sinabi mismo ni Congressman Leandro Libiste na itong si Marcos Jr. ay dawit doon sa Cabral files na hawak niya ngayon. Hindi kaya bulong ito ni Boying? Kagaya ng ginagawa kay Bong Revilla? Ayon yan sa panaginip ko na itong si Boying Remulla ay bumubulong kay Marcos Jr. na para matanggal na or mawala na sa kanilang daanan itong mga Revilla sa Cavite. At ang isang bulong pa nga doon etong si Revilla ay hindi nga talaga kakampi ni Marcos Jr. dahil pumirma ang dahil hindi po pumirma ang anak at ang asawa nito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nako. Grabe na to Oo, pero ito yung nakakatawa. Sino yung bayot sa Senado? Sinong bayot na to? May bayot daw sa Senado. Sinong bayot ito? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Pero dito muna tayo sa mga ibang balita kagaya lamang po nito, no? Binita ay ni-press Marcos Sr. sa pamamagitan ng firing squad si drug lord Lim Cheng at ipinalabas pa sa TV. Pero ngayong presidente ng anak niyang si BBM, inaakusahan naman si BBM na sa publiko na gumagamit ng droga ng sarili niyang kapatid na si Senator Amy Marcos. How ironic nga naman. Grabe ang twist. Ironic. Oo nga, no? Small world. Dati, yung tatay yung nagpapatumba ng mga drug lord. Ngayon, yung anak na mismo, gumagamit. Ang liit ng mundo. Dati galit ka sa adik, tas yung anak mo ngayon gumagamit na. Ang galing. Ang galing. Yun nga, ayon naman sa mga netizen, dapat nga ang mga drug lord ay pinapiring squad. Kagaya ng ginawa ni Marcos Sr. Sa totoo nga lang ito, hindi tayo magiging bias dito. Sa panahon ho ni Marcos Sr.,
ay mas dihamak siguro na mas kakagatin ng taong bayan yung panahon ni Marcos Sr. Kasi nung panahon na yon nakakulong at talagang hinahabol ni Marcos Sr. yung mga makakaliwa. Ngayon po kasi kakampi na ng anak niya yung mga makakaliwa. At ang masaklap pa dito, nung panahon ni Marcos Sr., pinapatay ang mga drug lord. Pero ngayon ay mismong anak na mismo yung nagdudruga. Kaya talaga Kaya nga sa pag-iisipin niyo maigi, mas parang gugustuhin pa natin panahon ni Marcos Sr. 'Di ba? Pero yun nga lang, andun pa rin yung pinakamalaking kasaysayan sa Nakawan. At nasa Guinness Book of Record yan, nakasama. At nandun nga itong si Marcos Sr. at ang kanyang ina. Ngayon, mukhang tinalo na Tinalo na ni Marcos Jr. yung tatay at nanay niya. Baka pwede na rin sigurong idagdag si Marcos Jr. Si Marcos Jr. sa Book of Record, sa Guinness Book of Record. Na itong si Marcos Jr. isa sa mga pinakakawatan na presidente ngayon. Ay nako. Dati pinapas lang yung drug lord, no? Ngayon binibaby na. Dito naman tayo. Utang ina, pogi mo dito, Sir Jack. Nagtapos ako sa UP at nakakatawa kahit noong panahon na namin takot na ang mga magulang papasukin doon ng kanilang mga anak. Dahil sa pangambang maimpluwensyahan sila ng mga ideolohiyang makakaliwa. Alam naman ng lahat yan, kaya ano ang kaguluhan tungkol sa post ni Sir Jack? Totoo naman. Arte pa ba tayong mga isko kung alam naman nating lahat ang katotohanan? Sabi ni Wency Corneo. At dahil nga diyan, alam nyo, etong si Wency Corneo ay anak, kung hindi ako nagkakamali, anak ko ito ni Mel Chanco. Na isa ding dilawan, pero ewan ko lang kung totoo yun Pero etong si Wency Cornea, alam naman natin na ito talaga lehitimong supporters ng mga Duterte. At tama naman yung sinasabi niya noon, hindi lang naman, ewan ko ba ba't ang daming nasaktan doon sa post ni Sir Jack. Ang wapo mo kasi, Sir Jack. No, kaya ang dami nasasaktan sa post mo. Tsaka dati pa naman din, di pa nga siguro kami pinapanganak nila Sir Jack, talagang sabi-sabi na yan dyan sa UP na yan, na marami nga daw makakaliwa dyan. Diba? Dyan nagmumula yung mga nangi-impluwensya sa mga kabataan na para umanib sa mga NFA. Iibahin na lang ho natin ng lengguwahe kasi nagkukulay dilaw po yung channel natin. Yung video, hindi pala yung channel. Kaya yung tawag sa kanila na N-tutot, gawin na natin na NFA. Mga dilawang NFA. Mga right NFA. So, matagal na yan. Kahit naman kalula-lulahan na natin, matagal ng mga sinasabi yan Nakakita nyo naman ngayon yung mga nananawagan ng mga magulang na wag nang i-impluwensyahan ng kanilang mga anak mapatungkol nga dyan sa mga ganyang gawain. So matagal na ho na rin nating naririnig yan. Yung iba deny ng deny, kahit na mismong amo na nga nila nagsabi na sila ay mga NFA, pero tawag dito, matigas pa rin ang mga pagmumukha. Ang masaklap pa nga ho ngayon, kapag nahuli ang mga NFA, nagbabaliw-baliwan ang mga putang ina. Diba? Nung may nahuling babae sa Kuguba, alam mo, depress Nagbabaliw-baliwan. Sa totoo nga lang, kung walang video nung mga panahon na yon, baka napagbintangan na naman ang mga kasundaluhan natin na minaltrato sila. Ganoon naman lang yung ginagawa, diba? Katulad na yung mga nakaraang taon, may nahuli din, 'di ba? So sinabi minamaltrato daw sila, ginahasa daw sila.
Nung panahon na yun, hindi siguro prepare yung mga kasundoluhan natin. Kaya maganda rin yung ginagawa na mga kasundoluhan natin ngayon dahil, tawag dito, nagbibideo na ho sila. Hindi katulad dati na walang video kaya hindi nakikita. So, mas okay na rin yun. No? So, para sa akin din, wala naman din mali dun sa sinabi ni Sir Jack. Saka yun po ay may mga question mark. Na ang meaning po ng question mark ay parang nagtatanong ka. Hindi parang, talaga nagtatanong ka. Kaya nga question mark eh. Kaso bobo ng iba eh. Hindi naintindihan. Dito naman ho tayo. Former President Rodrigo Roa Duterte ayaw nang umuwi hanggat si Marcos Jr. pa ang Pangulo. Dito na lang daw muna siya hanggat si Bangag pa ang presidente. Grabe, no? Wait lang, inumin ko lang to ha. Matutuyan na lang muna natin eh. Sarap! Oh! Hindi alam nyo sa totoo lang. Kahit naman di sino siguro ang tanungin. Kung gusto mo pa bang mamuhay sa Pilipinas na ang presidente ngayon ay wala sa ayos. Diba? Sino pa? Kahit ako, kung may sapat lang akong pera, hindi ako titira dito sa Pilipinas. Ang hirap na rito. O baka sabihin ng iba niya, mas mahirap sa ibang bansa. Oo, mahirap sa ibang bansa pero kung tamad ka. Diba? Mahirap sa ibang bansa kung tamad ka pero kung masipag ka, kayang-kaya mo namang gawin yun. Napakasimple lang ho nun. Kahit sino siguro tanungin sa mga Pilipino kung gusto mo bang manirahan dito, mas gugustuhin ko pa sa ibang bansa. Doon una may freedom ka sa pagsasalita mo. Dito wala. Doon kahit papaano makakakain ka doon ng higit pa sa sabihin na natin na hindi ka masyadong mag-aalala sa pagkain mo. Kadalasan pa doon sa trabaho mo may libreng pagkain. Dito wala. Doon sa ibang bansa libre gamutan, dito wala. Sa ibang bansa maayos ang presidente, dito hindi. Kaya ako naiintindihan ko yung sinasabi ni Pangulong Duterte na ayoko muna umuwi ng Pilipinas hanggat si Marcos pa yung presidente dyan. Diba? Sa totoo nga ngayon, kaya wala na nagtitiwala kay Marcos kapal lang ng mukha, ba't hindi buwababa pa ng pwesto? Yung mga dilawan naman, mga pinklawan naman dyan, mas gugustuhin pa nila yung Bangag ang presidente kaysa sa palitan ni Bibi Sara Duterte. Kasi nga, lalo na yung mga NFA dyan, yayariin sila. Malalagas na naman sila. Alam ko naman na balang araw etong si Pangulong Duterte makakapiling pa rin natin, makakasama pa rin natin at maiba naman tayo usapan pero kay PRRD pa rin. Kamakailan lang po ay nagkaroon ng Christmas party ang PDP laban. Ngayon etong mga trolls, etong mga tansuang vlogger pinagtatawanan po yung mga post ng mga ibang mga Banateros brothers at iba pang mga Duterte supporters dahil nagpapapicture sila sa isang karton daw. Nakalagay pa nga sa mga caption nila, tatay mo karton. Alam nyo, mas kami doon, mas proud kami na kahit ganun lang, na biruin nyo yun kahit karton lang yung, kahit picture lang ni Pangulong Duterte, nagpapapicture ang taong bayan. Kayo, tignan nyo yung presidente nyo. Kahit anong gawing pagjo-joke sa harap ng mga tao, nga. Partida nakakarton lang yung picture na yun. Nakalimutan ko anong tawag dun Sa ganun, yung nagpa-picture yung mga doon sa poster. Poster ba yung tawag dun? Sa litrato ni Pangulong Duterte. Di ba nagpapapicture? Kay Marcos, lapit ka. Mga tamang hinala pa naman din yung nakapaikot dun. Baka isipin nila ay ano pala to, makakalaban to. Yun nga mga Banateros, pagdasal pa rin natin ng team si Pangulong Duterte na makasama pa natin siya dito sa ating bansa. At yun nga siguro sa panahon na nawala na si Marcos Jr. Malapit na rin naman ilang taon na lang din naman. Dito naman tayo. Eto. Yan. Hindi ako
pipirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi yan ni Representative Kiko Barsaga. Bagamat sang-ayon ako sa na dapat imbestigahan ang paggamit niya ng confidential funds, ang pagsagot ni Pangulong Marcos ng bilyong-bilyong pondo ng bayan upang solusyonan ang Kongreso para bumoto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay mas malaking krimen kaysa sa anumang ibinibintang laban kay BP Sara Duterte. Uy, totoo yun ha. Tama to. Talino talaga nitong batang to, no? Hindi na totoo yan yung katulad yan, diba? May mga umamin naman na. Si Suan ba yun? Congressman Suan na pag hindi daw sila pumirma dun sa impeachment ni BP Sara Duterte, mawawalan daw ng pondo yung kanilang mga distrito. So ibig sabihin talagang totoong nagkakaroon ng bigayan sa oras na ini-impeach or papapirmahin sila ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So totoo nga talaga pala yun, no? Grabe, no? Oh, yun nga, asahan mo na, Kiko Barsaga, na ikaw ay hindi pipirma sa impeachment, yari ka kay Marcos. Yari ka. Alam naman natin lahat to na kung sino yung hindi pumipirma sa impeachment kay Vice President Sara Duterte ay ginugurgur or hindi binibigyan ng pondo sa kanilang distrito. Saka talaga may tuturing na krimen yun. Biruin mo, pera ng taong bayan yun. Ipagdadamot mo sa mga kongresista para sa mga pondo. Tsaka dapat hindi sa mga kongresista na pupunta talaga yan eh. Kaya nagkakaroon ng corruption. Dapat sa bawat lugar meron talagang pinapasahan ng Office of or ang gobyerno na talagang doon nakaimbak yung pera na para ilaan sa mga proyekto o project ng bawat distrito. Hindi dapat talagang panghawakan yan ng mga congressman. Dahil sa dinami-dami nga ngayon mas dumami pa ang umabot ng 90% na survey ng mga Pilipino na talagang talagang naniniwala sila na mas dumaming korap sa panahon ni Marcos Jr. Mas dumami talaga, tiba-tiba sila ngayon. Tingnan mo yung mga dating Duterte nagbaliktaran, ikaw ba naman milyones ang makukuha mo. Yung iba nga dyan, bago-bago pa lang congressman pero bilyonaryo na. Ang galing, di ba? Hindi katulad nitong nila Kong Kiko Barsaga, tsaka nila Libiste na ipinanganak na ho talagang mga bilyonaryo yung mga yan. Kaya wala silang masisilip dyan, di ba? Ayun ang maganda doon, na pinanganak ang bilyonaryo. Kaya tumutulong, katulad niyang kwento ni Congressman Libiste na yung mga ipinapamigay niya palang mga pamaskong handog, yung mga groceries para sa kanyang distrito, isa sarili niya palang bulsa yun. At hindi siya kumukuha ng mga bonus-bonus na yan diyan sa Congress. Pero yun dapat ang isang politiko. Mayaman ka, tumakbo ka bilang politiko para ipamudmud mo ang pera mo, sarili mong pera sa mga kababayan mo, ganun dapat. Kaso nangyayari, putay na, magko-congressman ka para kay yumaman. Ang galing, di ba? Ganyan yung nangyayari ngayong panahon ngayon. At eto naman, impeachment laban kay Marcos Jr. Medyo exciting. Mukhang medyo exciting yung House sa Pebrero. Palagay ko, hindi lang yung impeachment ni VP Sara, yung nahiligan ko. Meron ding mga kongresista na magpapile din ng impeachment laban kay Marcos Jr. Alam nyo, medyo ako dito, medyo dalawa ang iniisip ko rito. Pwedeng palabas lang to, etong impeachment laban kay Marcos Jr. Or pwede rin namang totoo. Doon muna tayo sa parang palabas lang. Bakit? Bakit na parang palabas lang? Unang-una, pwede nilang kunwari na i-impeach or kasi lang naman to maghahain ka lang ng impeachment
Bakit? Pag naghain ba, automatic impeach na agad si Marcos Jr.? Diba? Hindi naman ganun. So pwede to na isang palabas lang na para masabi lang na pantay ang pananaw ng mga kongresista. Pwedeng ganun. At alalahanin nyo, etong taong to, hindi rin natin sure kung saan talaga yan. Kasama ni Dilima yan eh. Kaya medyo hindi ako tiwala dyan sa taong yan. Wala akong tiwala sa kanya. Sorry kung ganun ang pananaw ko sa iyo, sir, pero kapag dumikit ka kasi ang katulad niya, kala Trillanes, kala Dilima, kala Chocno, sa mga NFA dyan, talagang nahahalo ang kanila ng virus. Ngayon, pwedeng mangyari talaga yun na kung anong tayo? Mag-impeach kayo kay Marcos para lang masabing pantay ang pamamalakad dito sa Congress. Kaso hindi kami tanga. Sorry na lang kayo. Pwede din naman totoo at sino ba yung mga maghain ng impeachment laban kay Marcos Jr.? Walang iba kundi nandyan sila Libiste, sila Kiko Barsaga, si Elijah at ang mga Duterte at sino pang mga sila Ungab, 'di ba? So marami-rami din sila. Kaso nga lang kailangan ata ng maraming boto sa Congress para ma-impeach sa Congress si Marcos Jr. Kaso paano nga mai-impeach si Marcos Jr.? Paano boboto ang ibang mga kongresista kay Marcos Jr.? May talenting nga ni. Mawawalan sila ng ng income. Yung ibang kongresista. Kaya iba dyan, malabo talaga na magkaroon ng impeachment. Baka ito ay palabas lamang. At ay putang ina. Pinabahan ako. Pinaputi na si Boying, ang pangit pa rin, no? Sorry pero pinaputi na siya, ang pangit niya pa rin. Ito. Fake news tungkol sa pagpanaw ni Boying Rimulya. Sinimulan ng imbestigahan ng NBI. Ay, naku po. NBI, shoutout sa inyo, ha? Utangin na, ang dami nyo dapat unang imbestigahan. Bakit yan pa? Kung sakaling totoo po ito, NBI, wag nyo nang papangitin yung pangalan nyo. Ang taas po ng respeto sa inyo ng bawat Pilipino. Pero kung dito lang sa tumapatungkol sa pagpanaw ni Boying Rimulya at pag-aaksiyahan nyo ng panahon, ang babaw naman nun. Sino ba siya? Presidente ba siya? Ay, naku. Ito pala sabi ng NBI, ayon sa NBI, ang nagpapakalat ng maling balita lalo na ang tungkol sa umano'y pagkamatay ng isang opisyal ay malinaw na paglabag sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 pala, 2012. Sorry na. Talagang ako hindi rin po ako sang-ayon dun sa mga ganyan. Minsan nakikita nyo sa mga thumbnail ko, pero yan lamang ay isang lamang, may question mark nga. Kaya nga parang nagtatanong lang. Pero hindi rin ako sang-ayon dyan na yung mga fake news minsan katulad ng ginagawa kay Pangulong Duterte at sa iba pa na mga kilalang personalidad na mga pumanaw na nga daw. So kahit ako ayoko din nun dahil masama at nasa batas din naman natin. Pero kung tatanungin ka, siguro mas maganda siguro ipaliban naman to. 'Di ba? Mas unahin siguro ng NBI kung sino yung drug lord sa Alitagtag, Batangas, yung nahuling 13 billion pulburon at iba pa. Marami pa, 'di ba? Marami pang pwedeng imbestigahan. Eto wala namang kwenta to eh. Diba? O ngayon, mabibisi ang NBI mapatungkol dito. Di malaya na naman ang mga kriminal. Ewan ko ba? Hiwagaan na ako ngayon. NBI, AFP,
PNP, ewan ko sa inyo, bahala kayo. Akala ko ba kami yung pinoproteksyonan nyo, mga ordinaryong Pilipino, bakit parang mas nasasaktan kayo? Eto may isang dalagita na pasensya na sa words, pero may isang dalagita na na tinagbas ang kanyang legi at itinapon, 'di ba? So bakit yun hindi inaaksyonan? At ang dami pa ng mga nawawalang kabataan ngayon. Maraming mga namamatay ngayon sa droga, sa krimen. So ang dami na kailangan pagtuunan ng pansin ng NBI. Eto pang walang kwenta to. Kayo na mismo nagsabi na fake news pala to, ba't nyo pa papatulan? Buhay naman si Boying 'di ba? Tsaka etong mga ganitong eto pa. Ito yung malupit dyan. Bakit nung panahon ni BP Sara na may tangka sa buhay niya, wala kayong aksyon? Tanong lang. Wala kayong agad aksyon dun. Di ba sinabi ni BP Sara na may gustong pumatay sa kanya? Ba't wala kayong aksyon dun? Tapos dito sa fake news kay Remulla meron. Ang galing Ang galing Iba din. Galing nyo Ibang nyo ibang karakas nyo ano lang natin yung ating mic yan. Dito naman tayo. Nakakasawa mo ni Boying. Pulong sa umano'y ano to? Ito, kung pulong sa umanong panunuhol sa impeachment versus BP Sara Duterte. Kung magkano man ang pinangako sa inyo, pera ng taong bayan yan. Taong bayan na lalong naghihirap at galit na galit sa kasakiman ng mga nakaupo. Yung nga yung masama dyan Biruin nyo mga kababayan, yung ibinabayad sa mga congressman, di umano. Yung mga ibinabayad sa mga congressman para lang pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, hindi naman pera ng nakaupo yun. Or kung sino man nagbabayad sa kanila, hindi nila pera yun, putay na pera nating lahat yun. Pondo ng mga hero abroad o FW, pondo ng mga ordinaryong Pilipino yun. Lahat ng pinagpawisan, dugot pawis na inilahan natin at mga pinangbabayad natin sa mga tax na yan. Yung mga kinukuha sa atin sa tax, tawag dito, pinaghirapan natin yan, hindi yan pinaghirapan ng isang tao lang na may gustong i-impeach si BP Sara at ipapamahagi sa mga congressman. Ang mahirap dyan na dapat yan din ng isa pa sa imbestigahan. Ang tagal na niyang umuugong ng balita na yan, wala namang nag-iimbestiga dyan. Anak ng teteng, di ba? Ilang taon na ba yan? Nung una pang impeachment ni BP Sara, nauna pag-usapan na yan. Bakit hindi nasusolusyonan? Bakit hinahayaan lang? Tapos yung fake news kay Remulla, ang bilis nyong aksyonan. Ang dami, talagang bulgaran na May tangka sa buhay ng pangalawang pangulo, walang aksyon. May nangyayaring bayaran sa Congress, walang aksyon. Adik di umano or gumagamit ng droga ang pangulo ayon sa kapatid niya, hindi inaaksyonan. Tapos putang ina, yung fake news kay Remulla, ang bilis niyong umaksyon, di punggol. Anak ng timang kayo. Kaya itong sinasabi ni Congressman Pulong Duterte, totoo to, ang daming naghihirap at galit na galit. 'Di ba? Pero yung pera nila ay pinamumudmud lang sa mga politiko. Ang inang yan, naging politiko lang para lang yumaman. Eto pa. Antikler. Sino nag-edit ito? Ang kit ni Antikler dun sa at nilagay mo siya sa bandang bunganga ni Marcos Survey rating ni BP Sara, huwag ikumpara sa nakuha ni Marcos Jr. ayon kay Antikler. Bakit? Bakit huwag ikumpara? Bakit huwag ikumpara? Nakakahiya ba? Kasi.
yung pangulo mo, natataring ang pangulo at pinagsisigawan nyo na mahal ng taong bayan, ay kulelat pagdating sa survey. Ganun ba? Kaya dapat wag idikit. Ang galing. So ibig sabihin ng Tikler, inamin mo na talagang kulelat yung amo mo. Wawa naman si Antiklir. Wawa Marcos. Laki-laki binabayad kay Antiklir sa kaka-fake news. Tapos bagsak survey. Wawa Marcos Jr. Tangina, nasasaktan na sila no? Masarap ng delight. Nakakain ko lang Ito, basahin natin yung pagkasabi niya ha. Hindi mo pwedeng pagkumparahin yung survey ratings ng presidente sa vice-presidente. Bakit natin ikukumpara yung pangulo nagtatrabaho, yung isa nagbabakasyon? Ang hirap namang ikumpara yun. Ha? Ano daw? Yung isa daw nagtatrabaho, yung isa nagbabakasyon. Ang hirap naman daw ikumpara yun. Anong survey? Anong tingin mo sa survey? Trabaho? Tsaka yung survey na yan, ayon yan sa nakikita ng ordinaryo ng buong Pilipino. Ngayon, kung bagsak ang presidente mo, aminin mo na lang. Hindi sasabihin mo puro trabaho. Puta na, anong trabaho? Trabaho na mang-angkin ng proyekto na hindi naman sa inyo? Yun ba yung trabaho na sinasabi mo? Ha? Yun ba yung trabaho na sinasabi mo? Ikukumpara. Tsaka ito walang nangungumpara kay Marcos. Nakakatawa lang dahil siya ang presidente pero siya yung nagapak sa survey. Yun ang realidad. Yun ang totoo. Trabaho. Saan magano kada may natatapos na bridge na nasimulan at sinimulan nung panahon ni Pangulong Duterte, nandun si Marcos, trabaho na ba yun? Ha? Ito mga trabaho ng presidente. Kung talagang nagtatrabaho yung presidente mo, Antiklir, di dapat walang korupsyon. O sige, nandun na tayo sa punto na hindi talaga nawawalan ng korupsyon sa kada administrasyon. Hindi talaga nasisero yan. Sige, nandun na tayo. Pero bakit talamak ang korupsyon? 'Di ba? Tinalo na nga ni Marcos sa lahat ng presidenteng umupo bilang presidente sa bansang Pilipinas. Sa loob ng 3 taon sa loob ng 3 taon, tinalo ni Marcos Jr. yung mga nangyaring kawatan, yung mga nangyaring pagnanakaw noong mga naunang administrasyon. So paano mo nasabi na nagtatrabaho ang Pangulo mo? Kung ultimo nga sa Congress, hindi niya magawan ng solusyon yung pagnanakaw doon, tapos sasabihin mo nagtatrabaho? Nagtatrabaho sa mukha mo. Nagtatrabaho. Kung nagtatrabaho yung Pangulo mo, di wala sanang korupsyon ngayon. Diba? Bumaba sana yung krimen ngayon. Nawala na sana yung mga droga sa Pilipinas ngayon. Bakit talamak ang mga smuggling ngayon? Talamak ang droga. Talamak ang krimen. Talamak ang mga pagnanakaw. Ultimong pinsan niya pa ang mastermind dito. Kung talaga nagtatrabaho siya, wala lahat yan, tanga. Bobo. Naturingan abogado ka, bobo. Tsaka hindi namin kinukumpara. Wait lang ba't namin kukumpara yung ratings ni Marcos Jr., yung survey ni Marcos Jr. at ni BP Sara ay sobrang layo nun. Biruin mo, yung kay BP Sara plus, yung sa Pangulo mo minus, ew! Yak! Baka kayo nangungumpara. Ang sakit ba, Antikler? Ang sakit ba? Ha? Na ikaw kasandamakmak ang fake news mo araw-araw pero yung ratings ng amo mo hindi mo mapakyat. Sakit ba? Ang inang yan. Araw-araw ka nagpi-fake news, hindi mo matulungan sa ratings yung amo mo. Ew! Wah!
Dinuraan no? Nandiri eto na. Sabi ni Remulla, batang-bata ka, negosyo mo, nininegosyo mo ang franchise. Wala ka bang, franchise? Wala ka na bang kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Ha? Mas nakakahiya ka naman, Remulla. Ombudsman ka na, wala ka pang nagagawa. Mas nakakahiya yun. Mas uunahin mo pa yung negosyo ni Libiste kaysa sa'yo. Mas uunahin mo pa yung negosyo ni Libiste kaysa sa mga dapat mong kasuhan ng mga opisyal ng gobyerno. Ang galing mo. O sige nga, tanongin ko kayo mga Remulla, may nagawa na kayo sa Cavite? Asan na yung kaso ni Romualdez? Kaso ni Bunuan, ni Cabral, ni Saldico, may nagawa ka na ba? Asan nagawa mo? Puro press con. Kain ka ng sinigang sa umaga. Almusal sinigang, ang galing. Di sumapdi yung... Tama ba? Sinigang ba yung kinain niya sa umaga, sabi niya? Kaya palang asim ng mukha mo. Panay sinigang ka sa umaga. Tanginan to, mas uunahin. Tignan nyo, ginagawa nila ngayon. Pinagtutulong-tulungan nila si Libiste kasi hindi nila magawa ng resolba yung mga dokumento na hawak ni Libiste. Kagaya nga nung tanong ko kay Libiste, sabi ko, Kong, paano? What if na yung hawak mong dokumento ay sabihin nilang fake? Paano kapag gumawa sila ng dokumento na at yun ang sasabihin nilang original at fake sa'yo? Ngayon hindi nila kayang solusyonan kasi nga kung ano yung nasa DPWH, kung ano yung hawak ng ombudsman at hawak ni Congressman Libiste ay iisa. Kaya kaya nga hindi nila mailabas-labas eh. Tapos ang masaklap pa dun, sa Cabral Files wala doon si Pulong Duterte. Or kung sino man sa mga Duterte. Wala doon sa files na yun. At ultimong si Congressman Libiste ang nagsabi niyan. Wala doon. Kaya itong mga to, nanggigigil. Kaya ngayon, tinitira nila si Libiste. Diba? Pinamumukha na naman nilang masama yung tao. Dapat nga kung totoo, kung talagang anti-corruption kayo, mga putang ina nyo, dapat magpasalamat kayo doon sa bata. Hindi pala, kay dad ko lang pala to si Libiste. Maaga lang ako napasma. 32 siya, 32 na rin ako. Bakit? Di ka naniniwala? Ay, diwag. Pinanganak na mayaman yun eh. Ako, pinanganak na mahirap. Baby pa lang yan, naka-aircon na yan. Ako, baby pa lang. Gin na yung naaamoy ko. Gin. Tsaka sigawan ng mga kapitbahay eh. Tanginan to pa. Tignan nyo ginagawa, no? Diba? Inuunti-unti nila si Congressman Libiste. Wala silang magawa doon sa files na yun eh. Tayo na kapag nilabas nila yun, maraming lalabas ng mga pangalan. Ang masama pa dyan, nandoon pa yung ibang mga Marcos doon sa files na yun. Ang masaklap dito, hindi nila magawan ng solusyon. Hindi nila maresolba, hindi nila magawan ng script kung ano ba talaga dapat nilang gawin. Kaya ngayon, sinisilip nila yung negosyo at yung mga iba pang pwede nilang ibato kay Congressman Libiste. Ang kinaganda rito kay Congressman Libiste, sinabi niya naman na kaya niyang sagutin to, mamaya ipapakita ko sa inyo. Okay, dito tayo. Sagwa ng mukha ni Libiste. Ni Libiste tuloy ni Remulla. O eto pa. Mga nagpapakalat ng fake news laban sa Marcos admin. Posibleng mahaharap sa patong-patong na reklamo. Wala na ako. Diba magsasampa na ng kaso sila? Sino kaya? Ano to? Sa Administrasyon Marcos, sino sasampahan nyo ng kaso? Yung sarili nyo mga vlogger? Oh. So ibig sabihin sasampahan nyo ng kaso si Amy Marcos? Sinabihan kayong adik eh. Sinabihang nagpupulburon si Marcos tsaka si Lisa. Di ba sabi nyo hindi totoo yun? So kakasuhan nyo si Amy. Ay. Okay. Nililis na naman nila yung issue Mukhang mapupunta na naman sa mga vlogger
Ano gagamitin niyo kaming panakipbutas sa totoong issue na nangyayari ngayon? Dahil hindi nyo kaya resolbahin. Akala ko ba 25? Akala ko magme-Merry Christmas na yung mga korp sa kulungan. Eh ba't malaya pa rin si Martin Romualdez ngayon? Ang galing. Sige lang, reklamo lang. Iyakin pala kayo eh. Oh, eto pa, ito. Boying Rimulya iimbestigahan ang pagbebenta ng solar France ni Libiste. O yan, iimbestigahan na daw. Putang na wala talaga itong magawa. Gago eh, no? Oh. Sabi naman ni Libiste, hinamon ang mga nambabato ng mga bagong issue laban sa kanya. Bibigyan ko kayo ng 2 linggo para sabihin ng lahat. Sasagutin ko ang lahat sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Yan naman pala eh. O Rimulya, hinamon ka. Kaya Rimulya, hinahamon ka ni Libiste oh. Ilabas nyo lahat. At sasagutin niya yan sa January 26. May January ano tayo ngayon? January 12. Diba? January 12 tayo ngayon. So ngayon, Rimulya at sa lahat ng galit kay Libiste na nandoon sa Cabral Files, eh unahan nyo na si Libiste. Maganda nga to, nagkakaroon ng hamunan para malaman natin kung sino ba talaga yung nandoon sa Cabral Files na yun. Maganda yan! Maganda. Ha? Okay yan ha? O, ito pa isa. Eto na! Ay puta na, ba't ko ba pinakita agad? Eto na po, ang bayot ng Senado. Sagot ni Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos. Sagot ni Amy R. Marcos sa mga hanash ni Senator Ping Lacson. Gigil yarn, baka makipagsabunutan. Gigil yarn. Panit na yan. Bakla talaga. Hindi nga totoo. Bakla si Ping Lacson. Bakla siya. Di alam niyo one time nakita mga siguro to 2020 ata yun. O 2021. Nakita ko to sa Ping Lacson. Ano talaga siya. Malumanay. Hindi ko nga siya alam. Parang sabi ko parang sundalo. Dating pulis tapos yabut. Parang hindi rin na mga paniwala. Pero Senator Amy totoo yung bayo talaga. I-reveal na yan. Okay, may kipagsabunatan daw. So ibig sabihin si Ping Lacson bayot nga. Grabe no? Kailang tumanda tsaka kayo nahalatang bayot. Dahil noon dami bayot sa mundo. Ayop na yan. Ping Lacson ha? Ikaw Ping ha? Kaya pala gusto mo si Soto ha? Yayot ka pala ha? So eto na nga mga banateros, ang isang na etong si Libiste nga daw ay kakasuhan ni Marcos Jr. or gugurgurin. So eto po, basahin po natin ha. Wala na ngang nahuli si Marcos Jr. sa flood control. Ipapakulong pa niya si Libiste. Anong klaseng utak na presidente yan? Grabe yun. Tangina no, talagang siguro may iniiwasang malaman etong si Marcos Jr. sa Cabral Files. Kaya etong si Congressman Libiste ay kakasuhan na lang or ipapakulong na lang. Or baka, wag naman sana mangyari, or baka ipapatay na lang itong si Congressman Libiste dahil may iniiwasang mabulgar si Marcos Jr. So ano kaya yung na yun? Ano kaya yung iniiwasan ni Marcos Jr.? Yun ang abangan natin sa Cabral Files na yan. Kasi hindi naman, sa totoo lang, ang bilis din eh. Nung nalaman nila na legit nga yung hawak ni Congressman Libiste ng mga files. At doon sa interview, halos 3 beses sinabi ni Congressman Libiste sa live namin ng Banateros Brothers sa SME9
nabanggit po ni ni Congressman Libiste na tatakbo siya sa pinakamataas na posisyon kung yun ay kung buhay pa siya. At i-replay nyo na lang yung live namin with Congressman Libiste. Ilang beses niya hong sinabi yun. Dahil ilang beses din ho namin tinanong sa kanya yung kung siya ba ay tatakbong senator. Kasi tinanong ho namin kay Congressman Libiste kung ito bang ginagawa niya ay pagpapabango lamang. So sabi niya hindi. Unang-una, yung kanyang ina ay hindi pa rin din tapos sa panunungkulan bilang senator. Pangalawa, wala pa sa bokabularyo niya. At yun nga sinabi niya, kapag buhay pa nga daw siya, pwede daw kapag hiniling daw ng taong bayan, pwedeng tumakbo siya sa mataas na posisyon. Doon pa lang napaisip ako kahapon na hindi kaya nakakakuha na rin or nakakaramdam na rin ng threat etong si Libiste sa buhay niya. Dahil yung hawak niyang files ay may iniiwasang mailabas si Marcos Jr. doon. At sino-sino kaya yun? Na masyado na tayo nagtataka diyan sa Cabral files na yan, na bakit sobrang talagang kinakatakutan ng administrasyon ngayon yan. Yung Cabral files na yan, talagang baka hindi kaya may panibago na naman tayong malalaman diyan sa Cabral files na yan na ninakaw na naman ng Marcos family. Hindi kaya ganun, no? Kasi tignan mo ngayon tinatrabaho sila ni Boying, tinatrabaho sila ng mga vlogger, diba? Yung mga dugyot vlogger dyan, tinatrabaho sila ngayon. Si Libiste ang lang content. Kung ano-ano kino-content kay Libiste ngayon, diba? So talagang kapag ganyan ang nakikita natin na kinikilos ng administrasyon, alam na natin na may iniiwasan silang makalabas doon sa Cabral files na yon. Kaya medyo delikado rin talaga ang buhay ni Congressman Libiste. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin, lalong-lalo na ho dito sa pagsasampa or panggugurgor or planong pagpapatumba kay Congressman Libiste ni Marcos Jr. or pagpapakaso kay Marcos Jr. Ano pong kay Congressman Libiste ni Marcos Jr. Ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Performance will start momentarily.